Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoids. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula kay Boss Balita TV and I think courtesy na rin sa Malacanang Palace. So ang video to ay may pamagat na niganigang Senado na iyak si Villar, impeach ang dalawa. VP Sara Duterte nagulat. PBBM tanggal na. So tingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to kasi alam naman natin na pinapa-impeach si VP Sara. Ngayon naman, sinusubukan ng mga DDS na ipa-impeach din si PBBM. So, wait lang, nasamid ako. So, ang tanong, di ba, sino nga ba yung mai-impeach sa dalawa? So, comment down below kung sino yung gusto nyong ma-impeach. No? So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, let's start. Again, meron itong pamagat na niyanig ang Senado na iyak si Villar, impeach ang dalawa VP Sara Duterte, nagulat PBBM tanggal na. So, Boss Balita TV Pilipino, like, comment, share, subscribe, start. Nagulat na balita? Grabe, President BBM nagulat kay Vice President VP Sara, damay-damay na to. Dalawa na ang in-impeach, nayanig na ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong ipa-impeach sa Senado si PBBM ni VP Sara bilang ganti sa tatay niya to. Total sinibak na rin naman niya sa pagkasenador ang mga Villar na iyak na damay pa ang kanilang negosyo. Grabe si PBBM nagulat kay Vice President VP Sara, damay-damay na to. Dalawa na ang in-impeach, nayanig na ang Senado. Tara panoorin natin. First question, Eden Santos. Wow. Yusek, good morning po. First question, Eden Santos, net 25, ang pinakasuki. Ewan ko kung pakawala ba to ng mga Duterte or maka-Duterte ba siya or wala lang, gusto niya lang talagang mang-roast ng Yusek, Kasi I think net 25 siya, di ba? Sa iglesia. So, tingnan natin, siya pa naman yung inuna, di ba? From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Sa ngayon, wala pa. Thank you. Next question, Stephen Maynila, Jimmy. Grabe si Atty. Claire yung sagot niya, sobrang iksi lang. I think pwede kasing diskarte ng admin yan. Di ba na, ihuli natin si Sara. Kasi muna, alam naman natin na kapag a-action na naman na natin yan, di ba? Possible, hindi naman yan lulusot or magpapakita. Di ba? Possible hindi magpapakita yan, hindi nga napakita si Harry Roque, hindi nga napakita yung nila mga vloggers nila So si Bibi Sara pa kaya? Do you think lilitaw siya kung if ever iimbestigahan siya? And then syempre, I think naging maingat lang sila kasi paparating yung election Baka after election, mas maganda dun sampulan si VP. Tapos syempre, mas maganda kung hindi na isingit yung mga ganyan na about sa fake news ni VP Sara kasi syempre, siya anong tawag dyan? May impeachment siya di ba? Mas maganda kung doon talaga siya mag-isa sa impeachment. Para syempre, hindi na siya makatakbo this 2028. Ewan natin kung some kind strategy ba yan or whatsoever, di ba? Yusek, yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Palace statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin-ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Diba? Kung mayroon mas Take note, karapatan nila, pero sana wag nilang i-expect na makukuha nila yung gusto nila. Di ba? Especially ngayon na, I think mababasura yung mga reklamo nila So, hindi nga natin alam kung ang purpose lang ng Duterte Youth is para, merong exposure yung party list nila. Di ba? Para manalo. Ewan ko. Yan yung aabangan natin. sariling interest patungkol dito na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Araw Follow-up question, Ivan May. Diba?
Dapat din doon sila mag-focus. Hindi yung ang pangit kasi. Bakit pa kasi binoboto ng taong ganyan na Duterte youth? Like, anong party list yun para sa mga Duterte? Para, my God. Ewan ko. Lunes, Yusek, ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment wala pa po tayong masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat ay base sa batas. Next question. Nakakalungkot yung ganyan na parang numbers game. Impeachment, numbers game. Nag-impeachment pa kayo kung magbe-base lang pa bulol. Magbe-base lang pala kayo sa partners game. Dapat doon kayo mag-base sa mga ebidensya. Porkit ba mahirap ilusot yung mga fake names na yon? Is in a numbers by numbers na lang, paramihan na lang ng boto. Kaya nga yung PDP, I think parang pinapatakbo lang sila para, tsaka ewan ko, medyo hindi nakikita to ng mga kababayan natin na itong si Willie Rebillame. I think may pagka-maka-Duterte talaga siya. Hindi lang siya sumama sa PDP, pero I think may talaga siya. Yung utang na loob niya, isa is nandun sa mga Duterte. I think kapag nanalo si Willie, I think magno-no siya sa impeachment. Yun lang naman yung sa tingin ko. So sana mali ako. Diba? Kasi I think mananalo si Willie para excuse me. I think mananalo si Willie. Diba? Kasi alam naman natin itong mga kababayan natin sobrang hilig. Diyos ko. Ay nako, bakit nga ba mahilig silang bumoto ng artista par? One more question from Tristan Nanalo. Yusek, kagabi po ay umatan si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban at sinabi niya po ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte. Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo? Talaga Kung tayo ba? po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon, sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at Nako. ang pamilya Duterte. Nako. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan Di po na, ba? Yan yung nakakalungkot. Kasi yung mga nakaraang napanood natin na balita, meron naman talagang pagbabago sa bansa amin. Pilit lang talagang, tinatabunan yun ng mga Duterte. Pilit nilang tinatanggal yun. Para syempre, yung mga kababayan natin, mag-stick na lang sa rage. Diba? Like, magalit lang kayo ng magalit. Hindi naman ipapakita sa inyo ang mga magandang nagawa ng admin. Importante lang sa amin is magalit kayo sa admin. Kasi gusto namin ng kapangyarihan. I think ganyan. May pasabi-sabi pa sila na wala daw makikinabang kapag mawala yung Duterte. Talaga ba? Talaga ba? I think mas peaceful yun. And then, sobrang maraming tao ang naghahangad ng justice against sa mga Duterte. So, paano mo masasabi na walang makikinabang kapag mawawala yung mga Duterte sa politika? Malabo yan, par. natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector. ROA. Dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion. Na hindi Grabe. po Bakit kaya ganyan yung nangyayari, par? Ano ba yung nasa loob ng utak nila? Ano ba, kinulang ba yung budget na yan? May dinekwat ba sa budget na yan? Kaya ayaw nila na ma-audit? Kaya ayaw nilang i-distribute? Or ano ba? Ano ba yung pinaka-reason para pag-aksayahan yan? Nawala na ba ng time yung vice presidente dyan? Hindi niya ba naalala yan? Or whatsoever? Ano nga ba yung mga posibleng rason kung bakit nagaganyan yan? Kasi grabe.
nilulustay mo na nga ng ang pera, yung sa mga confidential funds, tapos nagsasayang ka pa ng pera. If ever totoo to ha, itong mga laptop na to, tapos yung mga gatas or whatsoever. Grabe. Nabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo Grabe. umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Tama. So, hindi po ba Nag-backfire pala sa kanya. siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Next question, Christian Yusores, Radyo 690. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, na nag-iimbestiga na ang luwa doon sa mga reklamo sa Prime Water. Pero yung grupong bayan muna kahapon po ay naghain ng complaint laban sa kumpanya. May request din po sila na ipakansela na yung lahat ng joint venture agreement ng Prime Water sa mga local water districts. Iko-consider po ba ito ng palasyo o iuutos sa luwa? Ngayon po, nagsasagawa po ng investigasyon ng luwa. At anytime soon po, maaari pong magbigay ng mensahe patungkol po dito. At kung meron pa pong mga tao na nagrereklamo, may mga ahensya, may mga government agencies na umaayon sa ginagawa po ng Pangulo patungkol po sa pag-iimbestiga, particularly sa Prime Water. Yan po ay ating wini-welcome dahil ibig pong sabihin, ang aksyon pong ginawa ng Pangulo ay hindi lamang po pamumulitika. Tandaan po natin, ang estimated po na sinasabi na apektuhan po ng hindi magandang serbisyo ng Prime Water ay umaabot na po sa 16 million na katao. So, kailangan... Well, regardless kung may pamumuliti ka, 'di ba? Wala eh. May mali din talaga na nakita. 'Di ba? Tsaka sobrang dami na nagrereklamo. Tapos kapag na-actionan. Tsaka wag na tayong magulat pa kung bakit ganyan always yung kabila. Kasi diyan sila magaling eh. 'Di ba? Gagawa sila ng mga intriga. Yung iba naman walang basihan. Tapos yung iba naman, pinapalabas nila na nangiintriga lang daw yung administrasyon kahit na meron namang basihan. So alam niyo yung ganyan men, ang pagkakaiba, yung sa kabila, nagpapalabas sila ng mga intriga, walang basihan. Yung admin, nagpapalabas sila ng intriga, may basihan. May mga ebidensya, mga solid pa. 'Di ba? So sobrang laking pagkakaiba para. Alam po talaga itong mabilisang ma-actionan. One follow-up lang po. Yung sa panawagan po nila na ipakansela lahat ng JVA ng Prime Water sa mga local water districts, open po ba dito ang palasyo? Unang-una po, ang Pangulo at ang administrasyon ay naniniwala po sa due process. Hindi po tayo laging may kasabihang cut the process. So aalamin po natin lahat kung ano ba, kung may anomalya, kung ano may pagkukulang at ano pa yung dapat na ipahinto. Yun. Next question, Tristan Nadalo. Pinapamukha na may due process eh. 'Di ba? Mahirap naman yung ganyan. Sige, close na yan automatic. Hindi pwede yung ganyan din. Dapat idaan din natin sa due process, 'di ba? Tama naman 'yan. Matalino talaga. Newswatch. Good morning, Yusek. Habemos Papam, meron na pong bagong Santo Papa ang Yun, dating congratulations. 2014. Siguro po anong mensahe ng palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaroon ng panibagong Santo Papa? Masaya po na meron na po tayong bagong Santo Papa at hintayin po natin ang kanyang magiging mensahe ngayong pong araw na to. Follow-up question, Papam. Marcela Lili. You said good Si morning. Did the Pope president Leo the monitor 14th. the announcement last night? Did he wake up until early morning? Ay, hindi ko po natanong kung na siya ay nagising ng maaga po, pero ilalabas niya po yung mensahe. Pagka po kami ay nagkaroon ng pagkakataong magkausap ngayon, tatanungin ko po kung anong oras siya nagising. Opo. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Good morning, ma'am. How does the Malacanang view po the 5.4% GDP growth in the first quarter of 2025? Ma'am, is this in line with the administration's targets for this year? Okay, maganda pong balita yan dahil po yung GDP po ay nagpapakita po ng progreso at natutuwa po ang ating Pangulo, lalong-lalo Progreso. Tapos anong pinagsasabi nila BP Sara na walang progreso yung administrasyon? Meron naman eh. I think ayaw lang talaga na tingnan par. Or mahirap silang ipagyabang yan kasi babango yung administrasyon. Diba? na po, of course, ang administrasyon dahil nakikita na po at nababanaag, nagmamanifest na po ang mga pagsisikap ng ating mga opisyales para po mapaangat po talaga ang ekonomiya ng bansa. Follow up lang po. Ano po yung plano ng pamahalaan para magpatuloy po yung ganitong trend at or mapabilis pa po or mapaangat pa yung GDP growth? Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan.
Next question, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Sa Okta Research sa self-rated poverty, how confident are we that we can sustain this momentum, especially po ang target po natin mapalawak pa yung 20 pesos per kilo na bigas? Opo, ang ganda pong balita po Bata pa dahil siya, nga no? from 50%, Bata pa siya na reporter par. naging 42% na lamang po. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pa mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Yun. Thank you, Yusek. At meron pa po tayong good news. Okay? At patungkol na rin po sa nalalapit na eleksyon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng election watchdogs sa COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. Para sa hangaring malinis at tapat na halalan, nagsama-sama ang lahat ng election watchdogs mula sa mga pribadong organisasyon, simbahan, kabataan at iba pang sektor. Sa kanilang mahigpit na pagbabantay, matitiyak na ang bawat boto ay mabibilang ng tama at ang bawat boses ng mamamayan ay maririnig. At sinisiguro rin ng PNP na 100% na silang ready para sa 2025 national and local elections. Yun. Ayon kay PNP, Saludo sa mga tutulong para magkaroon ng katiwasayan itong parating natin na halalan sa mga pulis, sa mga guro, sa mga watchdogs or whatsoever. 'Di ba? So, saludo sa kanila. Tayo naman, pipila tayo ng mahabang pila para Chief Romel Marbil, ang sabi po niya, "Let this be clear. Our commitment is to serve the Filipino people, not politicians. Our duty is to protect the law and the sanctity of the vote." Tama. Nice Kaya yun. ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ating Tatamaan yung tatamaan yung mga maka-Duterte doon. 'Di ba? Philip Salvador, sobrang diehard sa Duterte. Si Robin Padilla, sobrang diehard. Natawa na lang talaga ako nung tumatakbo si Robin. Tinanong siya ni Karen Davila kasi sinong i-endorso mo na presidente? Sabi ni Robin na parang wala pa akong endorso kasi wala pang sinasabi yung amo ko, which means si Duterte. Ngayon, grabe harap-harapan niya sinabi yung amo niya si Duterte, di ba? So ngayon, tinanong siya ni Karen Davila, "Uy, Robin, baka naman kapag ka nanalo ka, imbis na tao yung amo mo, si Duterte pa rin." Diba? Sabi ni Robin, hindi na ma'am. Kapag ka nanalo na ako, yung tao na yung susundin ko. Wala nang amo-amo. Tapos ngayon, wala. Up until now, amo niya pa rin si Duterte. Yan yung literal na budol. Diba? Nabudol kayo doon. tataguyod ang isang halalang mapayapa, malinis at makatarungan para sa bayan, para sa kinabukasan at para sa isang bagong Pilipinas. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Good news mula sa Department of Health. Isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si Health Secretary Ted Herbosa, ay ang pagpapalapit sa ating mga kababayan ng mga serbisyong pangkalusugan na karaniwan nilang nakukuha sa mga ospital. Bukas na po ang 51 bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers. Tandaan po natin. 51 centers. Tapos sasabihin nyo, walang nangyayari sa bansa. Bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Makabago po ang mga gamit at mabilis ang serbisyo ng mga DOH bukas centers na ito, na siyang puntahan ng ating mga kababayan sa mga probinsya para sa mabilisan at agarang serbisyong medikal o ambulatory care. Libre po ito, maliban lamang po sa mga ibang specialized medical procedures na mayroon lamang pong very minimal fee. Mabilis pong nakukuha ng mga kababayan natin ang mga laboratory services gaya ng complete blood count o CBC, blood chemistry, urinalysis, blood typing, x-ray, ultrasonography, ECG, fecalysis, FOBT, dengue and NSI, dengue IgG at IgM, COVID rapid antigen test at HBAG. May mga serbisyo rin po para sa tuberculosis screening and management, pagbabakuna, center screening, konsultasyon para sa altepresyon at diabetes, kumpletong check-up para sa buntis at sanggol, OB gynae consultation at services, mental health, Diba? Ang dami. Panis. first aid at referral para sa mga vehicular crash, nutrition support, dental services, animal bite at pharmacy para sa mga access sa gamot. May mga operasyon din pong naihahatid ang DOH bukas centers gaya ng operasyon sa katarata, breast at tumor surgery at iba pang ambulatory surgical procedures. Mabilis din ang pagresponde sa ibang emergencies gaya ng mga pasyenteng inatake sa puso. Pati ang geriatrics o mga serbisyong kailangan ng mga may edad, kasama na po ang surgery, ENT at orthopedic at parte ng serbisyo ng DOH bukas centers na nakukuha na ng ating mga kababayan. Sa loob lang ng isang taon, buong Pilipinas na po ang may DOH bukas centers. 20 Sa loob lang ng isang taon, nagawa nila yon. Tapos sasabihin ito mga makaduterting to, walang pag-unlad yung bansa. Walang ginawa yung administrasyon.
Talaga bang walang ginawa o gusto nyo lang ipakita sa mga DDS ninyo na walang nagawa yung administrasyon kahit meron naman? Very bad. 6 sa Luzon, 8 sa Visayas, at 17 sa Mindanao. Halimbawa lang po, ang ilang bukas centers ay nasa Santo Tomas, Pampanga para sa Luzon, ang Tagbilaran Bukas Center sa Visayas at ang Cotabato Bukas Center naman po sa Mindanao. Unti-unti pong nagbubukas ang DOH Bukas Centers mula lamang itong March 2024 at ngayon, nasa halos 800,000 Pilipino na po ang kasama po ang 4-piece beneficiaries ang nasiserbisyuhan ng 51 Bukas Centers sa buong bansa. Sino ba yung ng Bukas Centers na yan? Senador ba? Kasi yung malasakit si Bongo senador. Kahit hindi naman trabaho yun ng senador. Diba? Ewan ko kung sino may hawak ng Bukas Center na yan. Or direct ba yan sa palas? Sa humigit 500 patients kada araw Search ang natin. nasiserbisyuhan ng bawat isang Bukas Center. At patuloy pong nagiging takbuhan ng ating mga kababayan ang DOH Bukas Centers lalo na para sa emergency care. Panoorin po natin ang ilang mga kababayan natin na naserbisyuhan na po ng DOH Bukas Centers. At yan po ay isa talaga pong talagang inuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matugunan po talaga ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagtungkol po sa kalusugan. Ito pong meron pong direktiba ang ating Pangulo para sa matiyak ang malinis at tapat ang pagdaraos ng midterm elections sa May 12, inununsad ng Department of Information and Communications Technology at ng Commission on Elections ang kauna-unahang 24/7 Threat Monitoring Center. Ito ay isang real-time digital command post 24/7 threat. Diba? Tapos sasabihin nila, hindi na safe yung panahon ngayon. Ano ba, men? Diba? Puro na lang yung pambabahid sa sa admin na hindi na daw hindi ka na malayang makakapag ngayon. Tingnan na lang natin, doon na lang kayo humusga kung magulo ba yung election ngayon o hindi. Diba? Unlike sa mga past administrations. na handang tukuyin, pigilin, at tapusin ang online misinformation and disinformation. Pinangungunahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT at ng Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan o ang Task Force KKK sa halalan ng COMELEC ang Threat Monitoring Center na naging operational sa loob ng 2 araw. Isa itong patunay na mabilis, kumilos at nagkakaisa ang pamahalaan kapag ang katotohanan ang nakataya. Panoorin po natin ito. At nais ko rin pong iulat sa inyo ang pinakabagong survey ng Okta Research. Bumaba sa 42% ang bilang Ayan na, survey na naman. ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap nitong Abril mula sa dating 50% noong Nobyembre. Katumbas ito ng 2.1 million families or 2.1 million families na nagsasabing nakaangat na sila. Kaya ba, tanungin ko kayo. Tanong lang to ha. Ano ba yung marami sa bansa natin? Mga mahihirap ba? Or yung mga tamad? Comment kayo sa baba. Tara lang, gusto ko lang malaman. Kasi I think may pagkakaiba yung mahirap ka tapos tamad ka. Kasi may mahirap talaga na kahit anong gawin nila, mahirap talaga sila. May mga mga tao na pwede namang hindi sila maghirap, tamad lang talaga sila. Diba? And isa sa nakakapag-impact dyan is I think yung mga ayuda-ayuda na yan. Diba? Na ibibigay dun sa mga tamad. Okay lang kung dun talaga sa mga mahirap. Dun sa tamad na ibibigay yung iba hirapan. Bumaba rin ang food poverty sa 35% mula sa 49% noong nakaraang quarter. Ibig sabihin, humigit kumulang 3.7 million families ang hindi na itinuturing ang sarili nila bilang food poor. Isa po itong patunay na patuloy ang pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na tugunan ang problema sa kahirapan at kagutuman. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Iyon. I think hanggang dito lang muna. Tapusin natin. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Ganun poses ni Eden. So, comment down below. So, bago natin tapusin to, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, courtesy na rin sa Malacanang Palace, diba? So, yeah. Supportahan nyo rin yun. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Malinaw pa sa klaro yun. Abound nga din pa rin yun sa impeachment, diba? Na walang katapusang impeachment issues na yan. Diba? Na wala na. May impeachment si BP Sara. Ngayon, ang ginawa naman nila, i-impeach din nila si PBBM. Kahit na alam naman natin na hindi uusad. Walang ang nangyari sa pinagagawa na hearing ni
Amy Marcos partida. So, ilan silang senador dun? Si Cayetano, si Amy Marcos, si Bato, si Bongo, si Ruben Padilla. 5 senador sila nagtulong-tulong dun about sa arrest ni FBRD. Tapos ngayon biglang hahainan lang ng party list ni Duterte ng impeachment. 'Di ba? Kaya siguro kung iisipin mo na lang baka siguro kaya ginawa nila yan kahit alam naman nila na suntok sa buwan yan. 'Di ba? Alam naman nila na medyo tagilid yan. Siguro gusto lang talaga nila na ma-expose, 'di ba? Na parang makita yung party list nila na nagmamalasakit kuno. Kasi syempre yung mga taong bayan sasabihin nila grabe, wala man lang nagawa yung Duterte party list dun sa illegal arrest. So ngayon, ginawa nila na move is sige, file tayo ng impeachment kahit na malabo naman. Diba? So, I think mas papabor pa nga sa Duterte youth yun kasi baka iboto din sila ng mga tao na, may Duterte youth pa pala na nag-i-exist. So, marunong din yung ganyang strategy, So, kayo na lang yung bahalang diba? Ilaglag nyo na lang yan sa listahan nyo. Total, isang party list lang naman yung iboboto, Actually, wala pa akong napipilit na party list, So, comment nyo na lang sa baba if ever may mga suggestion kayo na mga party list. Baka magustuhan ko rin. Tingnan ko yung mga plataforma nila, So, comment nyo sa baba yung mga party list ninyo. And then, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, meron tayong mga products dyan sa baba. Meron tayong bagong Pilipinas shirt, bagong Pilipinas jacket, bagong Pilipinas cup. Kung gusto nyo lang namang, dalahin din yung pride ng administration, di ba? Hindi yung puro bring him home na lang yung mga damit sa kalsada. Dapat meron ding bagong Pilipinas. Pakita din natin sa kanila na nag-i-exist din, di ba? Yung supporter ng administrasyon. So, yun lang. Anyways, may commission lang ako dyan. Hindi ko mga shop yan. So, may commission lang tayo dyan, So, konti lang naman. At least na lang. Diba? So, again, hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video like the description box below. Tapos, syempre, Filipino say don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Again, thank you so much for watching. Filipino IC is out.